Si Miguel Gozon, ang batang tagapagmana ng isang multi-bilyong pisong kayamanan, ay tila walang anumang interes sa mga babae. Sa kabila ng mga pakikipagkita na inihahanda ng kanyang pamilya, kahit pagaano pa kabata, kaganda, at kagalang-galang ang mga ito, ni minsan ay hindi siya natitinag. Kadalasan, hindi pa umaabot ng 1 minuto ang mga pagkikita at siya na mismo ang umaalis. Ngayong araw, katatapos lang ni Miguel sa isa na namang mabilisang pakikipagkita nang mabasa niya ang balita tungkol sa pinakabagong iskandalong kinasangkutan ng kanyang pinsan, si Marco Reyes. Si Marco ay isang sikat na artista, ngunit madalas na nasasangkot sa kontrobersya, dahilan para gustuhin na lang magbitiw ng kanyang manager. Upang hindi madamay ang reputasyon ng kanilang pamilya at kumpanya, napilitan si Miguel na personal na ayusin ang gulo ng kanyang pinsan. Pumunta siya sa set ng pelikula kung saan nagtatrabaho ang babaeng sangkot sa tsismis. Tinanong niya ang isang crew, nasaan ang leading lady? Itinuro siya ng staff sa isang babaeng nakasuot ng itim na damit at sinabing, ayan si Celeste. Palaging pasaway yan. Sinundan ni Miguel ang turo at nakita nga ang isang babaeng nakaitim. Ngunit dahil sa pagkalito, napagkamalan niyang si Lea Santos, isang stunt woman, ang aktres na si Celeste. Paakyat na sana si Miguel para makipag-usap, nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan silang dalawa ni Lea na sumilong sa isang malapit na bubungan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas si Lea at napahiga. Agad siyang sinalo ni Miguel. Nagkatitigan sila. Tila may tense yung romantiko, ngunit isang malakas na kulog ang palm unit sa katahimikan, dahilan para magulat si Miguel at napabitaw, kaya bumagsak si Lea sa lupa. Galit na galit si Lea sa, walang pakialam, na aksyon ni Miguel pero hindi na lamang nagsalita. Gayunman, paikot-ikot si Miguel sa paligid niya, parang tinatasa siya na tila isa siyang hayop sa zoo. Dahil dito, napatanong si Lea, Sir, kilala po ba kita? Hindi niya sinagot ang tanong at diretsahang sinabi na dadalhin siya para makilala si Marco Reyes. Pagkarinig ni Lea, nagniningning ang kanyang mga mata, tila hindi makapaniwala. Siya pala ay isang hardcore fan ni Marco. Kaya't kahit nagtataka, sumama siya agad kay Miguel palabas ng set. Habang nasa daan, tumawag si Marco at sinabing nasa ika-33 palapag siya ng isang gusali, at pinapakiusapang ihatid ni Miguel ang babae sa kanya. Ngunit si Miguel ay may matinding claustrophobia, kaya't hindi siya makagamit ng elevator. Nagtaka si Lea at tinanong kung may problema ba siya. Ayaw ipaalam ni Miguel ang kanyang takot kaya ang palusot niya ay masyado raw mamahalin ang kanyang kasuutan na in-order pa mula sa Italy, at hindi raw ito bagay sa ordinaryong elevator. Napailing si Lea sa kartihan niya, saka isinara ang pinto ng elevator. Walang nagawa si Miguel kundi umakyat ng hagdan papuntang ika-33 palapag, halos himatayin sa pagod. Nang makabawi ng hininga, nagsimula na siyang kausapin si Lea, na akala pa rin niya ay si Celeste. Dahil wala pa si Marco, sinimulan ni Miguel ang plano niyang ibulgar ang tunay na ugali ni Marco. Sinabi niyang si Celeste ay isa lamang sa napakaraming babae sa paligid ni Marco, at hindi siya naiiba sa kanila. Na-offend si Lea. Pinagmalaki niyang magaling siya sa industriya. Nagtanong si Miguel kung saan siya magaling. Sagot ni Lea, magaling siya sa mga stunt gaya ng pag-akyat sa pader, pagbitin sa mga lubid, at mga delikadong eksena sa loob ng sasakyan. Ngunit iba ang dating nito kay Miguel. Akala niya may kinalaman ito sa posisyon sa kama. Kaya't nagtanong siya, pero di ba delikado kung may lumabas na litrato niyan? Napakunot noo si Lea at agad na napagtanto ang kabastusan ng iniisip ng kausap. Maliwanag na magkaibang wavelength ang usapan nila. Sa wakas, nilinaw ni Lea ang lahat, Sir, hindi po ako si Celeste. Stuntwoman lang po ako para sa kanya. Pagkasabi nito, tumawag ang direktor nilang si Direk Manny para ibalik siya agad sa set. Bago siya umalis, tinanong niya si Miguel kung gusto nitong makita ang totoong Celeste. Nang pumayag ito,
Hinayla niya si Miguel papunta sa kinaroroonan ng aktres, na may bilis na tila naghahabol ng karera. Doon lang na-realize ni Miguel na ang tinutukoy ni Leah na, galing sa sasakyan, ay tungkol pala sa stunt driving. Nang makaharap na ang totoong Celeste, agad nagsulat si Miguel ng tseke at sinabing layuan na nito si Marco. Ngunit nang makita ng aktres ang laki ng halaga, bigla itong nagbago ng target at sinimulang landiin si Miguel. Nakisakay si Miguel sa agos at sinabing nais sana niya itong yayain sa hapunan, pero ang mga tsismis tungkol dito ay nagdudulot ng sakit ng ulo sa kanya. Sa kagustuhang makuha ang bagong jackpot, dali-daling itinanggi ni Celeste ang anumang relasyon kay Marco. Nang makitang nadala ito sa bitag, sinabi ni Miguel na umaasa siyang lilinawin ni Celeste ang lahat sa press conference kinabukasan. Agad namang sumang-ayon ang aktres at nangakong aayusin ang lahat. Habang paalis na, si Miguel sa set ng pelikula, hindi sinasadyang nakita niya si Leah na abala sa pag-eensayo. Agad na nakuha ng maliksing mga galaw at kakayahan sa martial arts ni Leah ang atensyon ni Miguel. Nakatingin siya kay Leah nang hindi kumukurap, at unti-unting naakit dito. Sa sobrang pagkabighani, hindi niya namalayang nabangga niya ang isang crew na may dalang tubig. Dahil sa instinct na iwasan ang tubig, binitiwan ng props crew ang hawak na kordon ng effects, kaya biglang nagsilabasan ang mga puting balahibong ibon na unti-unting bumagsak sa ibabaw ni Leah. Sa sandaling iyon, para siyang isang anghel na tagapagligtas, at hindi na makaalis ang mga mata ni Miguel sa kanya. Napansin ni Leah ang titig niya, kaya't nagkatitigan sila ng matagal. Pagkatapos lang noon natauhan si Miguel. Isang lalaking laging walang interes sa mga babae, ngayon ay parang may mumunting alon na gumugulo sa puso niya. Naghintay si Miguel matapos ang trabaho ni Leah, at tinanong siya kung siya ba'y isang stunt woman dahil mukha siyang propesyonal. Ngunit dahil sa sobrang pagod, wala nang lakas si Leah makipag-usap at tumalikod na lang. Hinawakan siya ni Miguel sa kamay, ngunit hindi sinasadyang nataman niya ang lumang sugat ni Leah, kaya napasigaw ito sa sakit at napabagsak siya. Napamura si Miguel, brutal ka naman. Ngunit nang makita niyang dumudugo ang sugat ni Leah sa braso, agad siyang lumapit at nag-alala, may sugat ka pala ng ganito, bakit ka pa nagtatrabaho? Sa kanya hinipo ang noo at leeg ni Leah, at napansin na may lagnat ito. Gusto niya agad itong dalhin sa ospital. Ngunit ayaw ni Leah, kaya't buhat CEO na estilo, buhat-buhat niyang isinugod si Leah sa ospital. Habang natutulog si Leah dahil sa pagod at lagnat, napansin ni Miguel na nakakunot pa rin ang noo nito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kilay ni Leah para ito'y kumalma. Di nagtagal, dumating si Direk Manny at pinagalitan si Leah dahil sa di pag-ulat ng kanyang sugat. Humingi ng paumanhin si Leah at sinabing okay na siya at agad siyang lalabas ng ospital. Sakalang umalis ang direktor. Nang palabas na si Leah para sumakay ng jeep pauwi, nagpumilit si Miguel na siya na lang ang maghatid. Biglang dumating si Marco Reyes. Nang makita ni Leah ang iniidolo niya, di napigil ang ma-excite, pero nahiya rin. Laking gulat niya nang makilala siya ni Marco. Leah, ikaw pala yan. Lumulundag sa tuwa si Leah, hindi niya akalaing naalala pa siya ni Marco. Noon pala sila nagkakilala sa isang shooting dati, at pinuri pa ni Marco ang galing ni Leah sa stunts. Simula noon naging fan na siya ni Marco. Hindi maalis-alis ni Miguel sa isip si Leah. Kahit nasa bahay sa Forbes Park o nasa Manila Golf Club siya, mukha ni Leah ang nakikita niya. Kaya't inutusan niya ang sekretarya niyang si MS Santos na alamin ang tungkol kay Leah, nais niya itong muling makita. Ilang sandali lang, nakita ni Miguel si Leah na nasa audition para sa mga stunt woman. Nakita niya ang nagniningning ng ngiti ni Leah sa likod ng bintana at muling naramdaman ang tibok ng puso niya. Matagal siyang nag-isip pero sa huli, tumawag siya kay Leah. Ngunit di pa siya tapos magsalita, binabaan na siya ni Leah sa telepono. Bilang isang dominanteng CEO, hindi niya matanggap ang ganitong pagtanggi, kaya't binayaran niya ang auditioners para mapaalis at makapasok siya agad.
Laking gulat ni Leah nang biglang humarap si Miguel sa kanya. Tinanong pa siya ng ibang stunt women kung anong galing ni Miguel. Walang pasubali. Sagot niya, magaling ako sa kumita ng pera. Napailing na lang si Leah, at inakalang sinasadya lang ni Miguel ang gulo. Galit siyang hinayla si Miguel palabas at tinanong kung ano ba talaga ang gusto niya. Walang ibang maisip si Miguel kaya't nagsinungaling, dumating daw siya para maningil ng bayad sa ospital. Dinala niya raw si Leah sa ospital pero wala man lang pasasalamat. Nahiya si Leah at tinanong kung magkano ang bill. Nagkunwaring hindi narinig ni Miguel at tinanong pabalik, yung sugat mo, naghilom na ba? Napatingin si Leah, iniisip kung bakit siya biglang concern. Paalis na sana siya pero hinayla siya ni Miguel sa hood ng damit. Sinilip niya ang sugat nito, at inaya siya sa ospital para ipagamot ang peklat. Napahinto si Leah, baka matagal na panahon na rin mula noong may huling taong nag-alala para sa kanya. Bahagyang lamambat ang puso niya. Kinabukasan, pumunta si Leah sa isang malaking mall sa Makati para sa shooting. Pero sinadya siya ng direktor pahirapan, isang simpleng eksena, pinapabalik ng paulit-ulit. Sa sobrang pagod, sumakit muli ang dating sugat ni Leah, pero pinilit pa rin niya. Sa itaas ng mall, nakita ni Miguel ang nangyayari. Biglang sumikip ang dibdib niya. Agad siyang bumaba at pinatigil ang direktor sa ginagawa. Lumalabas na si Miguel pala ang may-ari ng mall at pangunahing sponsor ng pelikula. Nagulat ang direktor, at dali-daling humingi ng paumanhin, sinabing gusto lang daw niya ng mas magandang eksena. Seryosong sagot ni Miguel, kaya kayo nakakapag-shoot dito dahil kay Leah. Fan niya ako. Nanlaki ang mata ng direktor. Maya-maya, ginamit na naman ni Miguel ang kapangyarihan ng kanyang kayamanan, inanayang kumain ang buong team, at dinala si Leah sa ikalawang palapag ng mall. Sa loob, inihanda niya ang isang candlelight dinner para kay Leah. Ngunit imbes na kiligin, nagalit si Leah at tinanong kung bakit hindi niya sinabi ang tunay na pagkatao niya. Kalma lang si Miguel at sinabing, hindi ka naman nagtanong. Napatahimik si Leah. Nang paserve na sana ng pagkain si Miguel, pinigilan siya ni Leah. Sinabi niyang wala siyang oras sa mga love games ng mayayaman, at wala siyang kakayahan para makipagsabayan. Aalis na sana siya nang harangin siya ni Miguel. Agad niyang sinabi na wala siyang masamang intensyon, gusto niya lang daw maging kaibigan si Leah. Agad na tumanggi si Leah, sa paniwalang masyadong malaki ang agwat ng estado nilang dalawa. Si Miguel ay isinilang na may gintong kutsara sa bibig, nakukuha ang lahat ng gusto niya, at namumuhay sa karangyan sa Forbes Park. Samantalang si Leah ay kailangang magsikap araw-araw sa Quezon City, paulit-ulit na nagsasabi ng, pasensya na po, upang makaligtas sa industriya. Hindi kailanman mauunawaan ni Miguel ang mga paghihirap na ito. Ayaw na ring magsalita pa ni Leah. Kumuha siya ng kaunting pera at inilapag ito sa mesa, sabay sabing iyon ang pambayad sa bill ng ospital na una nang binayaran ni Miguel. Pagkatapos magbayad, sinabi niyang hanggang dito na lang sila. Ang mga taong mula sa magkaibang mundo ay hindi kailanman maaaring maging magkaibigan. Hindi maunawaan ni Miguel kung bakit ganoon na lamang ang paglayo sa kanya ni Leah. Kinagabihan, habang tinitingnan niya ang perang ibinalik ni Leah, napansin niyang hindi sapat ang halaga nito. Aha, naisip niya, may dahilan na akong makipagkita ulit kay Leah. Kinabukasan ng umaga, biglang humarap si Miguel kay Leah bitbit ang resibo ng ospital, at sinabing hindi pa bayad ng buo ang bill. Natawa si Leah, at sinabing ngayon lang siya nakakita ng CEO na ganoon kakapal ang mukha. Iginiit niyang babayaran niya ito ng buo, tapos ay agad na lumabas ng break room. Hawak pa ni Miguel ang isang regalo na di pa niya naibibigay, kaya naisip niyang ilagay ito sa locker ni Leah. Ngunit pagkabukas ng locker, hindi siya makapaniwala sa nakita niya, puro luma, tagpi-tagping gamit. Kaagad siyang tumawag kay MS Santos at inutusan na bumili ng bagong mga damit at sapatos para kay Leah at ihatid ito agad. Pagbalik ni Leah mula sa ensayo, nagalit siya sa nakitang mga bagong gamit sa loob ng locker.
Pinuntahan niya si Miguel at tinanong kung may health insurance ba siya. Pagkasagot nitong, meron. Bakit, bigla siyang ibinagsak ni Leah sa sahig. Pero sa pagbagsak nila, nadamay si Leah at silang dalawa ay napunta sa isang napakalapit at maislan na posisyon. Nang tatangkain na ni Miguel na halikan si Leah, may biglang dumating at naistorbo sila. Napuno ng kaba at hiya ang paligid. Agad na tumayo si Leah. Itinulak si Miguel palayo at hindi alam kung paano magpapaliwanag. Kinagabihan, inalok ni Miguel na ihatid pa uwi si Leah at ang kaibigan nitong si Chloe. Laking gulat ni Miguel nang makita ang simple at masikip na popahan. Sanay siya sa mga mansyon at marangyang bahay, kaya hindi niya naisip na may mga taong naninirahan sa ganoong kalagayan. Kinabukasan, nakita na naman ni Leah ang mamahaling sasakyan ni Miguel sa kanto. Grabe, ang kulit ng lalaking ito. Nilapitan niya si Miguel at tinanong, wala ka bang ibang magawa sa buhay mo? Oh, type mo na ako, ano? Napahiya si Miguel at pabirong sinabing wala siyang interes sa isang bastos at ordinaryong babae gaya niya. Nagalit si Leah at tinanong kung bakit siya patuloy na ginugulo. Ganti naman ni Miguel, siya raw ang ginugulo nito, lagi raw sumasagi sa isip niya si Leah. Natigilan si Leah sa tila isang awkward na pagtatapat ng damdamin. Ngunit napagtanto rin ni Miguel na sobrang laki ng agwat sa pagitan nila at imposibleng maging sila. Umalis siyang wala sa sarili. Ito ang unang beses na naranasan ni Leah ang ganitong kalituhan sa pag-ibig, kaya ibinahagi niya ito kay Chloe. Laking gulat niya nang sabihan siyang subukang makipag-date kung may nararamdaman din siya. Dahil dito, naglakas loob si Leah at tumawag kay Miguel para bayaran ang natitirang utang sa ospital. Bagamat sobrang saya ni Miguel, nagpanggap siyang abala at napilitan lang makipagkita. Halos matawa si Leah sa sagot niyang iyon. Sinabi niyang si Miguel na ang baalang pumili ng oras at lugar ng pagkikita. Matapos ibaba ang tawag, parehong napangiti ang dalawa. Si Miguel ay agad na tinapos ang meeting at lumabas ng opisina, habang si Leah naman ay masayang-masaya at agad umuwi para magbihis. Ngunit pareho silang kabado. Kinagabihan, dumating si Leah sa isang mamahaling restaurant. Kabado si Miguel at hindi alam ang sasabihin. Nahihiya rin si Leah kaya nagpaalam munang pupunta sa banyo. Dito napansin ni Miguel ang sira-sirang bag ni Leah at napakunot ang noo. Pagbalik ni Leah, agad siyang kinumpronta ni Miguel. Alam daw niyang hindi pera ang tunay na dahilan ng pagkikita, nagdi-date sila. Talaga bang ganyan kakahirap na hindi ka makabili ng matinong bag? Labis ang kahihiyan at sakit na naramdaman ni Leah. Inilapag niya ang pera sa mesa at umalis. Pagbalik sa bahay, hindi makatulog si Miguel. Nagsisisi siya sa masasakit na salitang binitiwan niya. Pero kung hindi niya iyon sinabi, paano pa niya mapuputol ang nararamdaman niya? Ang agwat nila ni Leah ay parang bangin na hindi kayang tawirin. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Ilang araw matapos niyang piliting kalimutan si Leah, muli silang nagkita sa sariling mall ni Miguel. May malaking promo ang mall at nanalo si Leah ng grand prize, isang trip to Japan. Ayaw sana niyang tanggapin ang premyo, pero kinumbinsi siya ni Chloe na kunin ito, dahil gusto niyang manalo ng laptop, second prize. Dahil dito, napilitan si Leah at di sinasadyang muling nakaharap si Miguel. Agad siyang kinumpronta ni Miguel. Alam ng lahat ng staff sa mall ang relasyon nila at usap-usapan ito. Bakit daw siya naglakas loob na magpakita roon? Tatangkain pa lang ni Leah na sumagot nang sinabihan siya ni Miguel na binalewala raw nito ang inihandang dinner para sa buong team at sa kanya. Ngayon, kalat na ang balita. Nasaktan si Leah sa mga salitang iyon. Kaya para inisin si Miguel, sinabi niyang, oo, mahirap lang ako. Hamak na babae lang na mukhang pera. Kung nakakahiya siyang makilala, sabihin na lang daw sa iba na siya'y babaeng mababa at fling lang sila. Lalong nagalit si Miguel. Hinayla niya si Leah papasok sa isang mamahaling butik, itinapon ang mga mamahaling damit sa harap nito at sinabing isuot ang mga iyon, dahil ang fling daw niya ay hindi dapat mukhang mahirap.
Galit na tumalikod si Leah pero hinayla siya ni Miguel papasok sa fitting room, pilit siyang pinagsuot ng mga damit. Hindi maintindihan ni Leah kung bakit siya hinihiya ni Miguel ng ganoon. Sa huli, sinabi ni Miguel ang tunay niyang nararamdaman. Hindi raw niya niloloko si Leah. Gusto niyang subukan nilang kilalanin ang mundo ng isa't isa, at baka sakaling makita nila ang koneksyon sa pagitan nila. Pagkatapos sabihin ito, bigla siyang tumakbo palabas dahil sa kanyang matinding claustrophobia. Ang matagal na pananatili sa fitting room ay sobra na para sa kanya. Naiwan si Leah, umiiyak at nakaupo sa sahig, hindi maunawaan kung bakit minahal niya ang lalaking may napakalaking agwat ng estado. Bagamat kanina lang ay sinabi ni Miguel na hindi karapat-dapat si Leah sa premyo, ipinaabot pa rin niya ito sa pamamagitan ng kanyang sekretarya. Pagkakita sa ticket at voucher, galit na galit si Leah. Sa huli, napagpasyahan niyang ibalik ng personal ang premyo kay Miguel. Alam ni Miguel na pupuntahan siya ni Leah kaya sabik siyang naghintay, at maging nag-cruise pa at nagdasal. Naghanda pa siya ng tsaa at merienda, gusto niyang makipag-usap ng maayos kay Leah. Pero bago pa man sila makapagsimula ng maayos, nag-away na naman sila. Ayaw na ni Leah na magpatuloy pa sa usapan, kaya inilagay niya ang premyo sa kamay ni Miguel at tumalikod para umalis. Hindi inaasahan ni Leah na biglang ibabagsak ni Miguel ng malakas ang tropeyo sa lupa. Gulat na gulat siya. Talagang ibang klase ang mga mayayaman, kahit gaano pa kamahal ang isang bagay, basta't ayaw nila ay tinatapon lang na parang basura. Nang makita ni Miguel na palayo na si Leah, dali-dali siyang tumakbo at niyakap ito mula sa likod. Kinuha pa niya ang susi ng motor ni Leah at itinapon ito sa damuhan. Mahigpit niyang niyakap si Leah at sinabing gusto lang naman niyang makipag-usap ng maayos. Pilit namang kumakawala si Leah, sinabing wala namang silbi ang pag-uusap ng 2 taong galing sa magkaibang mundo. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang ina ni Miguel, si Doña Victoria. Tiningnan niya si Leah mula ulo hanggang paa na may mapanuring mata, sabay sabing, kaya pala gumagawa ka ng eskandalo sa mall, dahil sa babaeng ito. Pagkatapos ay hinamak pa si Leah na parang pagkaing kalye, maganda man sa paningin, pero madaling makasira ng tiyan kapag kinain. Labis na nainsulto si Leah sa narinig. Matapang niyang sinabi kay Doña Victoria na hindi na siya kailanman magkakaroon ng kaugnayan kay Miguel, sabay alis. Naisip ni Miguel na baka nga may pagkukulang siya. Pero pagdating sa ina niya, wala na siyang nagawa. Kinabukasan ng umaga, dumating si MS Santos kay Miguel para i-report na ang nanalo ng grand prize sa mall event, isang 1-week Japan tour, ay buntis pala. At ang second prize winner ay masyado ng matanda at ayaw ng bumiyahe. Ayon sa patakaran, mapupunta na ang premyo sa third prize winner, si Leah. Biglang nagkaroon ng ideya si Miguel. Isa itong magandang pagkakataon para makasama si Leah ng ilang araw. Tahimik niyang inutusan si MS Santos na ayusin ang lahat. Ilang araw ang lumipas, at napilitan si Leah na bumiyahe papuntang Japan para hindi mabaigo si Chloe, na nang ulit pang sasama kung hindi pupunta si Leah. Sa totoo lang, medyo natuwa rin si Leah, makakalabas siya ng bansa at hindi pa niya gastos. Pero hindi pa man siya masyadong nakaka-relax. Nakita na agad niya si Miguel sa malayo. Hindi siya makapaniwala na magtatagpo silang dalawa sa ganitong, kakataong, lugar. Mukhang hindi na talaga siya makakaiwas pa. Pero sa pagkakataong ito, hindi sila nag-away. Kumain sila ng Kobe beef, na totoo'y premium Wagyu bistek na in-order ni Miguel, sumakay ng siksik ang subway sa Tokyo, at sabay na pinanood ang romantikong paglubog ng araw sa tabing dagat. Sa mga sandaling iyon, pinangarap ni Miguel na sanay silang dalawa na lang ang natitira sa mundo. Hindi sumagot si Leah, bagkus ay sinabing gabi na at kailangan na nilang bumalik sa hotel. Alam niya sa sarili niya na kahit anong mangyari, galing sila sa magkaibang mundo at hindi sila kailanman magiging tunay na magkasama. Sa tren pa uwi ng hotel, nakatulog si Leah sa balikat ni Miguel dahil sa pagod. Pagkagising niya,
Napansin niyang nasa huling istasyon na sila ng tren, isang tahimik at liblib na lugar. Biglang lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng uniporme ng bumbero. Napansin ni Leah ang luma't pamilyar na peklat sa braso nito, katulad ng kay tatay niyang yumaong bumbero. Biglang nabalot ng emosyon si Leah at dali-daling sinundan ang lalaki palabas ng tren. Nagising naman si Miguel sa ingay, at bumaba rin ng tren. Pero nang makababa sila, nawala ang bumbero na tila bula. Habang naghahanap si Leah, nagtaka si Miguel kung anong hinahanap nito. Nang lingunin ni Leah ang paligid, nakita niyang muli ang anino ng isang bumbero sa bintana ng isang lumang bahay sa tabi ng daan. Mabilis siyang tumakbo pero wala na itong bakas. Habang naguguluhan siya, muling lumitaw ang anino sa isa pang bintana. Agad niya itong sinundan muli. Napabuntong hininga si Miguel, hindi maintindihan kung bakit biglang nagkakaganito si Leah. Hindi nila napansin ang lumang karatula sa pintuan ng bahay na may nakasulat, Kichi no Niwa, lihim na hardin. Sinundan ni Leah ang anino papasok sa maliit na kagubatan ngunit hindi pa rin niya ito maabyutan. Tinanong siya ni Miguel kung ano ba talaga ang hinahanap niya, pero pabulong lang ang sagot ni Leah, nawala na naman siya. Pagkasabi nito, bigla siyang humagulgol. Sa sobrang lungkot niya, niyakap na lang siya ni Miguel at tahimik na pinunasan ang mga luha niya. Nang lingunin niya ang paligid, nakita niya ang isang maliit na kainan na mukhang lumang restoran. Nagpa siya si Miguel na dalhin si Leah doon para kumain at makapagpahinga. Sa loob ng restoran, madilim ang ilaw at walang ibang customer, tanging ang maliit at matandang may-ari na mukhang lokal, si Lola Remedios, na mukhang isang matandang Filipina. Ngumiti siya ng mabait at sinabing maghintay lang sila, ihahain na ang pagkain. Habang naghihintay, napatingin si Leah sa isang bote ng alak na may nakalutang na bulaklak, parang sake na may infused na bulaklak, at nilaro-laro ang isang maliit na glass orb sa mesa. Nang lumabas si Lola Remedios saglit, biglang nakita ni Leah ang bummerong lalaki na nasa likod ng kurtina. Tumayo siya kaagad, pero nawala itong muli na parang multo. Dumating na si Lola Remedios dala ang pagkain at tig-iisang maliit na bote ng alak para sa kanila, bawat isa may kakaibang kulay. Nagtaka si Leah sa lasa ng alak, pero hindi na lang siya nagsalita. Nang busog na sila, binigyan pa sila ni Lola ng dagdag na bote para inumin sa daan, pang-init daw. Masaya namang tinanggap ito ni Leah. Paglabas nila ng restoran, gabi na. Huli na para makahabol sa huling bus pabalik sa lungsod. Kaya't napilitan silang manatili muna sa maliit na istasyon ng tren sa gabi. Habang si Miguel ay abalang naghahanap ng solusyon, napansin ni Leah ang pagiging maalaga niya. Sa tahimik na gabi, unti-unting lamambat ang puso nilang dalawa. Tinanong ni Miguel si Leah kung gusto ba nitong mamuhay silang dalawa sa isang lugar kung saan wala ng ibang tao. Sagot ni Leah sa isip, ano to? Kabit. Sabay hampas kay Miguel at banta na babaliin ang binti nito kung magsalita pa ng ganun. Nalungkot si Miguel, sinabing iyon lang ang naisip niyang paraan para mas makilala pa nila ang isa't isa. Nakiusap siyang pagkatiwalaan siya ni Leah. Kinabukasan, nagising silang pareho sa isang nakakagulat na pangyayari, nagkapalit sila ng katawan. Nang makita ang isa't isa na nasa katawan ng isa't isa, pareho silang napasigaw. Hindi alam kung anong gagawin. Pinag-isipan ni Miguel, na nasa katawan ni Leah, kung anong nangyari kahapon, lalo na ang kakaibang restoran at ang alak na may bulaklak. Sigurado siyang may koneksyon ang mga iyon. Kaya't niyaya niya si Leah, na nasa katawan ni Miguel, na bumalik sa lugar. Pagbalik nila, laking gulat nila, wala na ang restoran. Sa halip, isang bakanteng lote na lang ang nandoon, may lumang abandonadong dambana. Wala na rin ang malaking puno sa tabi. May lalaking lokal na nagwawalis sa gilid, tinanong ni Miguel kung may puno ba rito dati. Sagot ng lalaki, buong buhay daw niya sa lugar na iyon, wala raw siyang naalalang may ganoong puno roon. Napaiyak si Leah, sa katawan ni Miguel, at sinabing ayaw niyang maging lalaki. Pinayapa siya ni Miguel, sa katawan ni Leah,
Sinabing wala sa iyak ang solusyon. Nahihiyang sinabi ni Leah, Miguel, kailangan kong umihi. Napilitang dalhin siya ni Miguel sa banyo ng lalaki at tinuruan siya kung paano gamitin iyon. Nandidiri man, napilitang sumunod si Leah, habang pinapayuhan ni Miguel na maging matapang at tanggapin ang realidad. Wala namang gustong magkasakit sa bato. Pagkatapos, hinarap na naman nila ang tanong, paano sila babalik sa dati? Naisip ni Leah, sa katawan ni Miguel, na sa mga pelikula, kailangang maghalikan para magpalit ulit. Nahihiya niyang sinabi ito kay Miguel, sa katawan ni Leah, na agad namang tumugon, oh, ano pang hinihintay natin? Subukan na natin. Pero nahiya si Leah at naglakad palayo. Hinabol siya ni Miguel at hinalikan siya ng walang sabi-sabi. Ngunit, wala pa ring nangyari. Napilitan silang tanggapin ang sitwasyon at maghanap muna ng matutuluyan. Kinagabihan, si Miguel, sa katawan ni Leah, ay lumabas mag-isa upang uminom ng alak sa isang maliit na bar para maibsan ang lungkot. Hindi niya inaasahang lalapitan siya ng 3 lokal na lasing at sisimulang tuksuhin. Si Leah, sa katawan ni Miguel, nang mapansin na matagal nang hindi bumabalik si Miguel, ay nagsimulang mag-alala at lumabas upang hanapin siya. Hindi niya inaasahan ang tagpong nasaksihan. Sa unay gusto pa niyang panoorin si Miguel, sa katawan ni Leah, na tinutukso, para makabawi sa inis niya, pero nang makita niyang tila may balak ng bastyusin ng mga lasing ang katawan niya, agad siyang sumugod. Gamit ang lakas ng katawan ni Miguel, 3 beses niyang pinabagsak ang mga lasing, pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon upang hilahin si Miguel, sa katawan ni Leah, palayo at tumakas. Ngunit dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo, si Miguel, sa katawan ni Leah, ay biglang nahirapang huminga at nagsimulang umubo ng malakas. Agad namang napagtanto ni Leah, sa katawan ni Miguel, bumalik na naman ang hika niya. Sinabihan niya si Miguel, sa katawan ni Leah, na kumalma at huminga ng malalim ayon sa gabay niya. At totoo nga, hindi nagtagal, unti-unting bumalik sa normal ang paghinga ni Miguel, sa katawan ni Leah. Ipinaliwanag ni Leah, sa katawan ni Miguel, may hika ako. Kaya kapag sobrang hingal, kailangan kong huminto at magpahinga. Namangha si Miguel, sa katawan ni Leah, sa narinig. May hika pala si Leah pero stunt woman pa rin siya. Hindi ba siya natatakot mamatay ng maaga? Ipinaliwanag ni Leah, sa katawan ni Miguel, na ito ang propesyon na mahal niya at gusto niyang ipaglaban. Matapos ang insidenteng iyon, napagtanto ng dalawa na wala silang ibang magagawa kundi pag-aralan ang mga ugali at buhay ng isa't isa at pansamantalang gumanap bilang ang isa't isa upang makaligtas. Kinuha ni Miguel, sa katawan ni Leah, ang kanyang komplikadong family tree at isa-isang ipinakilala kay Leah, sa katawan ni Miguel, ang bawat miyembro. Wala namang problema sa karamihan, maliban kay Tito Ricardo, na ayon kay Miguel ay dapat bantayan dahil palagi nitong inaabangan ang posisyon ng CEO. Tumango si Leah, sa katawan ni Miguel, at sinikap tandaan ang buong family tree. Tinanong siya ni Miguel, sa katawan ni Leah, kung may dapat bang ipaalala tungkol sa pamilya niya. Binanggit ni Leah, sa katawan ni Miguel, ang ilang pangalan, lahat ay kaibigan niya. Tinanong ni Miguel, sa katawan ni Leah, pamilya mo? Nasaan sila? Bigla namang bumagsak ang ekspresyon ng mukha ni Leah, sa katawan ni Miguel. Ikinwento niyang mula pagkabata, tanging ang kanyang tatay ang naging pamilya niya, ngunit namatay ito sa isang sunog habang nasa tungkulin, noong siya'y 17 anyos. Kapag siya'y sobrang pagod at hirap huminga, iniisip lang niya ang tatay niya. Palagi raw sinasabi nito na kailangang matutong magpasensya, dahil ang oportunidad ay kasing halaga ng hangin. Habang nakikinig, nalungkot si Miguel, sa katawan ni Leah. Hindi niya akalaing ganito kahirap ang pinagdaanan ng matapang na babaeng ito. Kinagabihan, nagpasya silang mag-relax sa isang onsen, mainit na bukal. Bumili si Leah, sa katawan ni Miguel, ng pambabaeng underwear at tinuruan si Miguel, sa katawan ni Leah, kung paano ito isuot. Kailangan daw sundin ng maayos. Sa totoo lang,
Parang sanay na sanay si Miguel magturo. Bukod pa rito, mahigpit na pinayuhan ni Leah sa katawan ni Miguel, si Miguel sa katawan ni Leah, na huwag titingin sa katawan niya kapag naghubad. Sa una, naiinis pa si Miguel sa katawan ni Leah sa pagiging maarte ng mga babae, pero nang maghubad na siya para maligo, napansin niya ang maraming peklat sa balikat at likod ni Leah, luma, bago, malakit maliit. Doon niya unang beses tunay na naintindihan kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Leah sa kanyang trabaho. Habang si Leah, sa katawan ni Miguel, ay patuloy na nagtuturo sa kanya ng mga basic self-defense moves, si Miguel, sa katawan ni Leah, ay natulala, ang dami niyang nararamdaman, ngunit nangingibabaw ang awa at paghanga. Lumapit siya, dahan-daang tinakpan ang mga mata ni Leah, sa katawan ni Miguel, at banayad na hinalikan siya sa labi. Sa sandaling iyon, para bang nagkaisa ang kanilang mga kaluluwa. Biglang naramdaman ni Miguel na nagpapasalamat siya sa kakaibang kapalarang ito. Dahil sa pagpapalit ng katawan, unang beses niyang tunay na nakita at naunawaan ang mundo ni Leah. Kinabukasan ng umaga, lumipad silang dalawa pabalik sa Maynila. Pagkalabas pa lang nila ng NAIA Airport, nasalubong na nila si Doña Victoria. Biglang nataranta si Leah sa katawan ni Miguel. Kahit pa inihanda niya ang sarili, natatakot pa rin siyang mabuko. Lumapit ng mayabang si Doña Victoria at inutusan si MS Santos na isakay ang anak niyang lalaki, na si Leah talaga, sa sasakyan. Gusto raw niyang kausapin ang babaeng iyon, na si Miguel talaga, ng sarilinan. Walang nagawa si Miguel, sa katawan ni Leah, kundi sumakay sa mamahaling kotse kasama si Doña Victoria. Hindi siya tinantanan, pagkaupo pa lang sa sasakyan, pinagsabihan na siya ng masakit at mapanirang mga salita, pilit siyang pinapaalis sa buhay ng anak niya. Hindi makapaniwala si Miguel, sa katawan ni Leah, na kayang magsalita ng ganito ng sariling ina. Mabuti na lang at hindi ito narinig ni Leah. Dahil sa matinding tensyon, muling na-trigger ang hika ni Leah sa katawan niya, kaya pinilit niyang magtimpi at huwag makipagsagutan. Mabuti na lang at hindi nagtagal, nakarating na sila sa lumang boarding house ni Leah sa Quezon City. Naisip niya, kailan kaya sila makakabalik sa kani-kanilang katawan. Pagpasok ni Miguel, sa katawan ni Leah, sa maliit at sira-sirang boarding house ni Leah, hindi niya mapigil ang mapangiwi. Sanay siya sa marangyang pamumuhay bilang CEO, ngayon lang siya nakapasok sa ganitong klaseng lugar. Habang nag-iisip siya, biglang may babaeng sumugod mula sa likuran at ibinagsak siya sa sahig. Si Chloe pala, ang roommate at matalik na kaibigan ni Leah. Medyo gusot ang itsura ni Chloe, at pagkatapos siyang ibagsak ay agad tinanong, "Uy, may pasalubong ka ba sa akin?" Hindi makatingin si Miguel, sa katawan ni Leah, sa kanya at mahina lang na sinabing, "Tingnan mo na lang sa malita." Samantala, nakarating na rin si Leah, sa katawan ni Miguel, sa engranding mansion ni Miguel sa Forbes Park. Namangha siya sa bawat sulok ng mansyon, para siyang napunta sa isang fairy tale. Ni sa panaginip, hindi siya makakaisip ng ganitong klase ng bahay. Kinabukasan, kailangang si Leah, sa katawan ni Miguel, ang pumunta sa Gozon Group Headquarters sa BGC upang gumanap bilang si Miguel sa trabaho. Kabado siya, nang sabay-sabay siyang batiin ng mga empleyado sa labas ng "Good morning, Sir Miguel." Instinct niya ay yumuko at bumati rin, "Good morning din po." Laking gulat ng mga empleyado. Umakyat si Leah, sa katawan ni Miguel, sa executive floor at napansin ang isang matandang mukhang tuso na naghihintay sa kanya. Napag-isip-isip niyang ito siguro si Tito Ricardo, ang lalaking pinayuhan ni Miguel na bantayan. Kaya agad siyang magalang na bumati, "Good morning po, Tito Ricardo." Alam ni Tito Ricardo na may claustrophobia si Miguel kaya sinadya niyang ilagay sa pinakamataas na palapag ang meeting at pinilit na gamitin ang elevator para atakihin ang takot ni Miguel, sa pag-asang kusang bibitiw ito sa pagiging CEO. Ang plano niya, kung hindi sumakay ng elevator si Miguel at maglakad paakyat, tiyak na mapapagod ito.
Pero laking gulat niya nang sabihin ni Leah, sa katawan ni Miguel, na hindi kailangang i-cancel ang meeting at gagamitin nila ang elevator. Napaisip si Tito Ricardo kung mali ba ang nakuha niyang impormasyon. Habang nasa tensyonadong meeting, palihim na tumawag si Miguel, sa katawan ni Leah, kay Leah, sa katawan ni Miguel, at sinabing huwag pipirma ng kahit ano at dalhin na lang ang mga dokumento sa labas. Agad na nagkunwaring masama ang pakiramdam si Leah, sa katawan ni Miguel, humingi ng paumanhin at sinabing rerepasuhin na lang niya ang mga papeles sa bahay. Umalis siya sa meeting ng maayos. Galit na galit si Tito Ricardo nang makita ang pamangkin na tila walang pakialam sa meeting. Nang sunduin na ni Miguel, sa katawan ni Leah, si Leah, sa katawan ni Miguel, pinuna niya agad ang kasuotan ng babae. Ano ba yang suot mo? Mukha kang galing sa bukid. Umirap lang si Leah, sa katawan ni Miguel, at sinabing hindi na mahalaga ang itsura. Ang mahalaga, bukas ay kailangan si Miguel, sa katawan ni Leah, ang pumalit sa kanya. May balitang darating daw na international film crew sa Maynila na naghahanap ng stunt performers, at gusto niyang sumubok. Pero tumanggi si Miguel, sa katawan ni Leah, at sinabing gusto pa niyang magpahinga ng 2 araw para masanay sa katawan na ito. Tinakat siya ni Leah, sa katawan ni Miguel, kapag hindi ka pumunta bukas, babalian kita ng buto. Pero hindi natakot si Miguel, sa katawan ni Leah, at sinabing, kahit kailan naman hindi mo ako sinasaktan, puro ka lang pananakot. Habang naglalambingan sa loob ng sasakyan sina Miguel, na si Leah sa katawan, at Leah, na si Miguel sa katawan, biglang lumitaw si Doña Victoria sa may pintuan ng kotse. Galit na galit siyang sinermonan si Miguel, na si Leah sa katawan, anak, ano bang meron sa hampas lupang babae na yan na wala sa mga disenteng babae na pinapakilala ko sayo? Miguel, na si Leah sa katawan, ay napabulalas ng ma. Ngunit agad siyang pinahiya ni Doña Victoria. Tinawag siyang walang hiya at muling binanggit ang babala niyang layuan ang anak niya. Sinubukang magpaliwanag ni Miguel, na si Leah, pero hindi siya pinakinggan, sa halip ay pinalayas pa siya. Ni hindi alam ni Doña Victoria na ang pinapalayas at inaalipusta niyang babae ay siya mismong mahal na anak na lalaki niya. Nag-aalalang tumingin si Miguel, na si Leah, kay Leah, na si Miguel. Alam niyang siya ang pinatatamaan ng mga salitang iyon, pero ang pinakamasasaktan ay si Leah. Paano ba niya maaaliw si Leah sa ganitong sitwasyon? Ang tanging nagawa niya ay maupo sa tabi ni Leah sa baybayin ng ilog Pasig at manahimik, habang hinihintay na kusang gumaling ang sugat sa puso ng dalaga. Kinabukasan, may mahalagang stunt job si Leah na kailangan niyang ipagawa kay Miguel, na nasa katawan ni Leah. Ngunit dahil kinakabahan siya, sinamahan niya si Miguel papunta sa set. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lead actor ng pelikula ay si Marco Reyes, at ang direktor ay walang iba kundi ang ex-girlfriend niyang si Direk Ann. Sinadyang purihin ni Direk Ann si Leah, na si Miguel, sa harap ni Marco, ang ganda mo ngayon, Leah. Si Leah, na si Miguel, na nakatayo malapit ay napangiti at napatawa. Saka naalala, oops, lalaki na pala ako ngayon. Samantala, si Miguel, na si Leah, ay wala nang tiyagang makisali sa drama, kaya tinalikuran ang mga ito at umalis. Nagulat si Direk Ann, isang stunt double lang daw pero ang taas ng ere. Pero sa kabutihang palad, kahit medyo clumsy, matagumpay na naisakatuparan ni Miguel, na si Leah, ang stunt sa crucial na eksena. Nang eksena na ni Marco, sinadyang pahirapan siya ni Direk Ann. Nagkasagutan ang dalawa sa mismong set. Naalala ni Marco ang breakup nila, ganito rin, punong-puno ng drama at paaring. Sa sobrang inis, iniwan niya ang shoot. Napakamot ulo ang manager niya. Agad namang lumapit si Miguel, na si Leah, sa manager, kalma lang po. Isantabi muna ang ibang bagay. Ang mahalaga ngayon ay makahanap ng bagong lead actor. Kung wala sa bansa, maghanap tayo abroad. At pagkatapos ng linyang iyon, iniwan niya ang lahat.
Napapailing ang manager, bakit parang ang lakas ng dating ng stunt double na to? At, bakit parang sumunod siya ng walang tanong? Kinagabihan, pauwi na sina Miguel, na si Leah, at Leah, na si Miguel. Hindi nila alam, sinusundan na pala sila ni Doña Victoria. Pagkapasok ni Miguel, na si Leah, bumaba si Doña, mayabang na iniabot ang isang tseke kay Leah, na si Miguel, layuan mo ang anak ko. Napatawa si Miguel, na si Leah. Alam niyang hindi ito ang unang beses na ginawa ito ng ina niya. Sayang lang ang papel na yan. Kahit kailan, hindi kami maghihiwalay ni Miguel, matatag niyang sagot. Galit na galit si Doña Victoria at nag-walk out. Samantala, pagbalik ni Leah, na si Miguel, sa mansion, nadatnan niya si Marco na mukhang lugmok. Sa sariling desisyon, pinahiram niya ito ng paboritong sports car ni Miguel. Pagkadinig ni Miguel, na si Leah, sa phone, halos himatayin siya sa galit, ni hindi niya ginagalaw ang kotse, tapos pinahiram lang basta-basta. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo sa telepono. Dahil dito, nagmadaling umalis si Leah, na si Miguel, gamit ang ibang sasakyan para hanapin si Marco. Habang nasa daan siya, biglang kumulong kidlat. Si Miguel, na si Leah, ay biglang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo, at si Leah, na si Miguel, naman ay nahilo habang nagmamaneho. Isang kidlat ang muling tumama malapit sa kanila, at sila ay muling nagpalit ng katawan. Sa wakas, bumalik na sila sa sariling katawan. Napayakap sila sa isa't isa, puno ng tuwa, hindi na kailangan magpanggap, hindi na kailangang magkunwaring ibang tao. At sa wakas, isang matamis at malalim na halik ang kanilang pinagsaluhan, isang halik ng pagkaunawa, pagtanggap, at pagmamahalan. Pagbalik ni Leah sa inuupahang tirahan, nabigla siya. Ang luma at marupok niyang apartment ay pinasikretong pina-renovate ni Miguel, may bagong aircon pa. Paglabas ni Chloe mula sa banyo, agad siyang niyakap ni Leah. Nag-aalala siyang tinanong, Chloe, nitong mga nakaraang araw, may ginawa ba akong, alam mo na, sayo? Naguluhan si Chloe, wala naman. Medyo iba ka lang, ayaw mong matulog sa kama mo, sa sofa ka pa natutulog. Ayaw mo ring magdamit ako ng revealing sa bahay. Huminga ng maluwag si Leah. Paglingon niya, nakita niya ang lumang bag niyang inayos at tinahina. Tinanong niya si Chloe kung siya ang gumawa, pero sumagot ito, hindi. Si Leah, ikaw raw, ang nagtahi niyan sa 10 oras ng gabi. Naalala ni Leah ang daliri ni Miguel na may sugat. Kaya pala, muntik na siyang maiyak. Kinabukasan, sumali si Leah sa 10 araw na intensive martial arts training. May foreign director kasi na darating para mag-cast ng action movie. Kailangan niyang maasa, kaya't sumama siya sa mga stuntmen at tumira sa training area. Nang malaman ni Miguel, agad siyang nagpasyang sundan siya, isang babae sa gitna ng sangkaterbang lalaki. Hindi pwede yan. Tumakbo siya papunta sa training site. Pagdating doon, biglang lumitaw si Miguel. Ikinagulat ni Leah. Anong ginagawa mo rito? Ayaw ko lang mapahamak ka. Gusto lang kitang bantayan. Nakakatawa ka. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo rito. Kaya ko sarili ko. Biglang lumabas si Direk Manny, ang head trainer. Hindi pinapayagan ang outsiders rito. Agad namang nakiusap si Leah. Sinabing pupuntahan niya si Miguel pagkatapos ng training basta't hindi na ito manggulo. Pumayag si Direk, pero may plan B si Miguel. Kinabukasan, dumating sa training site ang mga bagong gym equipment at masasarap na pagkain. Naguluhan lahat. Pagpasok ni Miguel, proud siyang ngumiti, siya na ang bagong sponsor ng buong training camp. Hindi lang iyon, may medical team pa siyang pinadala para kay Leah. Kaya ngayon, legal na siyang manatili sa lugar. Gabi na, naghanap si Miguel ng matutulugan. Gusto niyang matulog sa kwarto ni Leah pero bawal. Kaya ginaisang niya ang isang lalaking nakahiga sa sofa at nakiusap, sa pangalan ng pagiging sponsor. Napilitan ang lalaki. Habang natutulog si Miguel, palihim siyang pinagmamasdan ni Leah.
Nakita niya ang mayaman at matigas ang ulong lalaking ito, pero ngayon, natutulog sa masikip na sofa, para lang makasama siya. Naramdaman niyang umiinit ang puso niya. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gising na ang lahat. Nang makita ni Leah na tulog pa si Miguel, agad niya itong hinatak. Anong akala mo rito? Hotel, sabay hila papunta sa training. Pero ilang minuto pa lang ay hingal kabayo na si Miguel at bumagsak sa running track. Tuwang-tuwa ang trainer, ngayon siya makakaganti. Pagkatapos ng morning training, tinawag ng coach ang lahat para mag-meeting ukol sa mga plano. Nang makita niyang paikot-ikot si Miguel sa paligid ni Leah na parabang nang Alaska, agad niya itong inutusan na siya na lang ang magluto ng tanghalian para sa buong team. Nang ihain ni Miguel ang isang lamesang pan ng mga masasarap at mukhang 5-star hotel na putahe, napanganga ang lahat sa gulat. Akala ng coach na umorder lang si Miguel ng pagkain mula sa labas gamit ang pera niya. Hindi naman nag-atubiling aminin ni Miguel na mayaman siya kaya mas pinili niyang bilhin na lang ang pagkain. Dahil dito, halos mabaliw sa inis ang coach. Habang kumakain, hinamon ng coach si Miguel sa isang inuman. Siyempre, hindi pwedeng umatras si Miguel lalo't si Leah ay nakaupo mismo sa tabi niya. Kaya't kumuha sila ng straw, isinaksak sa malaking bote ng alak, at nagsimula na ang paligsahan. Just then, dumating si MS Santos para i-update si Miguel sa trabaho. Agad siyang tinawag ni Leah at sabihan mo si Miguel huwag nang uminom. Pero laking gulat ni Leah nang si MS Santos ay lumapit pa at buong siglang cheer, "Go, Sir Miguel. Huwag kang papatalo dyan. Ipakita mo kung sino ang boss." Sa sobrang saya matapos manalo, tumalon pa si Miguel sa ibabaw ng mesa. Ayaw naman patalo ng coach, kaya tumalon din siya at doon nagsimula ang isang nakakatawang impromptu dance battle habang palakpakan ang lahat. Pagkatapos kumain, kunwari ay gentleman si Miguel at kusang loob na nagboluntaryong maghugas ng lahat ng plato at kubyertos. Pero nang makita niya ang napakalaking tambak ng maruruming pinggan, natulala siya, isang CEO na tulad niya, kailan ba siya naghugas ng pinggan? Kaya't palihim siyang tumawag kay MS Santos, reklamo ng reklamo, at inutusan itong magpadala ng ilang kasambahay para tumulong. Pero aksidenteng narinig ni Leah ang tawag. Dahil dito, biglang binawi ni Miguel ang utos at hinarap si Leah, sabay pakiusap na siya na lang ang tumulong. Tatakbo na sana si Leah pero nahuli siya ni Miguel at niyakap ng mahigpit. Sa gitna ng maliit at simpleng kusina, unti-unting nagtugma ang tibok ng dalawang pusong matagal nang may nararamdaman para sa isa't isa. Matapos nilang maghugas, napansin ni Miguel na tila may balak si Leah umalis. Tinanong niya kung saan pupunta at nalaman niyang may fan meeting si Leah para pakinggan ang bagong kanta ng iniidolong si Marco Reyes. Bigla niya itong hinayla paupo, "Dito ka lang. Huwag kang aalis." Tumutol si Leah at sinabing kapatid lang naman niya ang pupuntahan. Nang tatakbo na sana siya, agad siyang binuhat ni Miguel at inihiga sa lumang sofa. Nagpumiglas si Leah pero lalo lang siyang niyakap ni Miguel. Sa huli, nagtawanan at nagbiruan ang dalawa habang mas lalong nahulog ang loob ni Leah sa kakulaitan at kabaitan ni Miguel. Sa katahimikan ng gabi, opisyal nang nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Sa kabilang banda, si Doña Victoria ay nasa bahay at galit na galit habang tinitingnan ang mga kuhang larawan ng private investigator, si Miguel at Leah, sweet sa training camp. Dahil ilang araw nang hindi pumapasok si Miguel sa opisina, delayed na naman ang isa sa mga major project ng Gozon Group. Maraming dokumento ang kailangang pirmahan at ang ibang shareholders ay nagsisimula ng mainis at magbulong-bulungan. Napilitan si Miguel na bumalik sa opisina para asikasuhin ang naipong trabaho. Kinabukasan, habang nagte-training, hinanap-hanap ni Leah si Miguel. Hindi siya sanay na wala ito sa paligid. Minsan pa nga, lihim siyang sumusulyap sa paligid habang nag-eensayo. Napansin ito ng coach kaya't sinabihan siyang mag-focus. Di nagtagal, inanunsyo ng coach na maaga matatapos ang training.
Saktong tumawag si Marco Reyes para ayain si Leah mag-dinner. Kakalabas lang ng bago niyang kanta at gusto niyang marinig ang opinyon ng isang loyal fan. Maganda ang naging usapan nila sa restaurant. Pagkatapos ng dinner, inihatid ni Marco si Leah pauwi. Pero pagkasapit sa tapat ng kalsada, nakita ni Marco ang kotse ng kanyang tiyahin, si Doña Victoria. Agad siyang kinabahan at tinawagan si Miguel. Pero abala ito sa isang critical board meeting at nang makita ang number ni Marco, na sa tingin niya ay hindi seryoso, hindi niya sinagot. Wala nang nagawa si Marco kundi umakyat ng mabilis para pigilan ang kanyang tiyahin. Pero huli na, binastos ni Doña Victoria si Leah gamit ang masasakit na salita, at galit na itinapon ang larawan ng yumaong ama ni Leah. Ang taong nakapagpalaki ng isang hamak at walang kwentang anak na tulad mo ay siguradong hindi rin matinong tao. Napaiyak na lang si Leah sa sakit. Pagdating ni Marco, narinig niya ang lahat. Nagsalita siya para ipagtanggol si Leah at sinabihan ang tiyahin niyang hinay-hinay lang. Dahil kilala si Marco, napilitan na lang umalis si Doña Victoria. Yamakap si Leah sa larawan ng kanyang ama habang umiiyak ng buong puso. Ang kanyang ama ay isang bayani, isang bomberong nagbuwis ng buhay para sa iba. Para sa kanya, walang mas dakilang tao kundi ang kanyang ama. Nang malaman ni Chloe ang nangyari, agad siyang tumawag kay MS Santos at ikinwento ang lahat. Nabulabog si Miguel at kaagad na pinatigil ang board meeting. Walang pakialam sa pagkabigla ng lahat, tumakbo siya papunta sa boarding house ni Leah. Pagdating niya, sinalubong siya ni Chloe ng galit na sermon. Doon niya nalaman na wala si Leah. Lito at balisa, inikat ni Miguel ang buong lungsod para hanapin si Leah. Pero bigo siya. Si Leah ay nasa sementeryo, umiiyak sa harap ng puntod ng ama. Hating gabi na nang makabalik siya sa bahay. Pagbalik ni Miguel sa boarding house at nakita niyang may ilaw na sa kwarto ni Leah, agad siyang kumatok. Pero natakot si Leah at nagtago sa isang sulok ng silid. Ayaw na niyang makaharap si Miguel. Para sa kanya, masyado nang masakit ang lahat. Kinabukasan, pagbukas ni Leah ng pinto, naroon pa rin si Miguel, magdamag siyang naghintay. Agad tumakbo pabalik sa loob si Leah. Hinabol siya ni Miguel at naabutan sa hagdan. Humingi siya ng tawad sa lahat ng ginawa ng kanyang ina. Pinilit ni Leah na pigilan ang emosyon at sinabing sawa na siya sa pagtrato sa kanya na parang wala siyang halaga. Pakiusap niya kay Miguel, huwag mo na akong hanapin. Tinulak niya si Miguel at tumakbong palayo. Pag-uwi sa mansion, parang wala sa sarili si Miguel. Masakit ang ulo niya, hindi alam kung paano babawiin ang mga sugat na dulot sa puso ni Leah. Nakita siya ni Doña Victoria at agad na sinampal, kung magpapatuloy ka sa kahibangan mong yan, mawawala sa iyo ang pagiging chairman. At nagbanta siya, kung pipiliin ni Miguel si Leah, puputulan niya ang ugnayan nilang mag-ina. Napaupo si Miguel, hindi alam ang gagawin. Sa isang banda ang ina niyang iginagalang, sa kabila ang babaeng mahal niya. Sa huli, pinili niya ang pag-ibig. Tinawagan niya si Leah, pero hindi ito sumagot. Galit pa rin. Kaya't tumakbo si Miguel papunta sa training center at aksidenteng nakita si Leah na pauwi na. Tinangka niyang lapitan pero agad nagtago si Leah. Nagtakbo siya sa buong training ground pero hindi pa rin niya nakita si Leah. Sa huli, tumayo siya sa gitna at sumigaw, "Leah, mahal na mahal kita. Pangako, kahit anong mangyari, hihintayin kita hanggang sa matanggap mo ulit ako." Nakatago si Leah sa likod ng isang poste, tahimik na umiiyak. Nang makaalis si Miguel, napaupo siya sa tabi ng pader, luhaang walang magawa. Dumating si Chloe at niyakap ang kaibigan. Dahil sa sobrang lungkot ni Leah, nagpa siya si Chloe na tulungan siya. Dinala niya si Leah sa isang inuman at sinadyang lasingin ito. Pagkatapos, tinawagan niya si Miguel para sunduin ang kaibigan. Pagkagising ni Leah, nasa loob na siya ng mamahaling sasakyan ni Miguel. Muling humingi ng tawad si Miguel para sa kanyang ina. Sinabi niyang may malaking corporate event ang pamilya nila kinabukasan sa isang mamahaling hotel, at handa na siyang talikuran ang lahat, kayamanan, posisyon,
at pamilya, kung sasama lang si Leah. Pag-uwi, hindi alam ni Leah ang gagawin. Worth it ba ang pagmamahal na ito para harapin ang lahat ng panlalait at hirap? Kinabukasan, sa magarang banquet hall ng hotel, matagal nang naghihintay si Miguel ngunit hindi pa rin lumilitaw si Leah. Nag-aalala siyang nagpadala ng sunod-sunod na mga mensahe sa kanya, hindi tumigil ni sandali. Nang mabasa ni Leah ang mga taos-pusong mensahe mula kay Miguel, bigla niyang naalala ang lahat ng masasaya at malulungkot na sandali, pati na ang mga sakripisyong pinagsaluhan nila. Kaya matapos ang kaunting pag-aalinlangan, nagpasya siyang pupunta sa party. Tumawag siya kay Marco Reyes, dahil sa ngayon, siya na lang ang tanging taong maaaring tumulong sa kanya para makapasok sa party ng maayos. Samantala, labis na malungkot at nadidismaya si Miguel, iniisip na pinili na siya ni Leah na talikuran. Sa mismong sandaling halos mawalan na siya ng pag-asa, dahan-daang lumabas si Leah mula sa elevator kasama si Marco Reyes. Nakasuot siya ng simpleng ngunit eleganteng evening gown, nakaayos ng maayos ang kanyang buhok, napakaganda at mukhang matatag. Kaagad siyang nakuha ng mga mata ni Miguel. Sa pagkakataong ito, wala na siyang pakialam sa kanyang posisyon bilang direktor, sa opinyon ng kanyang ina, o sa sino mang naroroon. Mabilis siyang lumapit kay Leah. Niyakap siya ng mahigpit sa harap ng lahat ng bisita at mga mamamahayag. Matapos nito, hinalikan niya si Leah ng buong pagmamahal at hinawakan ang kanyang kamay habang magkasabay silang lumabas sa venue sa gitna ng pagkabigla at sunod-sunod na flash ng mga kamera. Dahil maraming reporter ang naroon, hindi na nakapagtatakang naging mainit na balita kinabukasan ang ginawang public confession ni Miguel sa isang mahirap na stuntwoman. Maging ang insidente ng lasing at wild na sayawan niya sa training camp ay naungkat rin. Dahil dito, sobrang sumakit ang ulo ni Miguel dahil naapektuhan ang kanyang imahe. Sakto namang dumating si Leah, halatang balisa, at nagsabing ipinasara at kinumpiska ng pamahalaan ang training camp ni Direk Manny, malamang dahil sa paghihiganti ni Tito Ricardo o Doña Victoria. Nakiusap siya kay Miguel na tulungan si Direk Manny at ang mga kasamahan niyang makuha muli ang eskwelahan, dahil iyon lamang ang tanging lugar na meron sila upang kumita at sundan ang kanilang mga pangarap. Maingat siyang pinayapa ni Miguel at sinabing hindi iyon malaking problema, siya na ang bahala. Kinagabihan, biglang nagkaroon ng malakas na bagyo at kulog. Sa sobrang takot ni Miguel sa kulog, agad niyang niyakap si Leah. Biglang lumitaw ang mga maliliit na makukulay na liwanag sa paligid nila, parang mga alitaptap. Nang tumigil na ang kulog, saka lang sila nakahinga ng maluwag. Pero laking gulat nila, na ipagpalit na naman ang kanilang mga kaluluwa. Habang naguguluhan sila kung ano ang gagawin, biglang dumating si Doña Victoria sa harap ng silid ni Miguel, na ngayon ay tinutuluyan ni Leah. Galit na galit siyang pinagsalitaan ng masasakit si Leah, na si Miguel talaga, tinawag siyang makapal ang mukha, walang hiya, at sinabing sinira raw nito ang party at inagaw ang anak niya. Sa wakas, hindi na napigilan ni Miguel, na nasa katawan ni Leah, ang galit. Ginamit niya ang katawan ni Leah upang tapusin ang lahat. Doña Victoria, gusto kong makasama ang anak ninyo. Mahal namin ang isa't isa. Kung hindi kami magkakasama, baka ikamatay niya pa. Kung ayaw niyong mawalan ng anak, tigilan niyo na ang pagtutol sa amin. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Leah, nasa katawan ni Miguel, na mahiyain ngunit tumango bilang pagsang-ayon. Nagngingit-ngit si Doña Victoria ngunit halatang natitinag na. Umalis siya, dala ang pagkadismaya. Dahil sa panibagong palet katawan, napilitan na naman silang ipagpatuloy ang pamumuhay ng isa't isa. Upang mas maging kapanipaniwala sa mga tao, araw-araw ay nag-ensayo si Miguel, sa katawan ni Leah, nang pirma nito, habang si Leah, sa katawan ni Miguel, ay tinuturuan siyang mag-training ng physical at martial arts, bilang paghahanda sa pagdating ng isang kilalang banyagang direktor na personal na mag-i-interview sa mga huling aplikante. Paulit-ulit na pinapaalala ni Leah na kailangang pagbutihan ni Miguel ang interview gamit ang kanyang katawan,
kung hindi ay mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Dumating na rin ang araw ng huling interview. Si Leah, sa katawan ni Miguel, matapos ang isang stress na meeting sa kumpanya, ay bumaba sana gamit ang elevator upang suportahan si Miguel. Ngunit habang bumababa ito, biglang nagkaaberya at na-stuck ang pinto. Agad siyang tumawag kay MS Santos upang humingi ng tulong. Samantala, si Miguel, sa katawan ni Leah, ay nerbiyos na naghihintay. Nang hindi dumating si Leah gaya ng napagkasundoan, nag-alala siya at nagtungo sa isang sulok para tumawag. Hindi inaasahan, nabangga siya ng isang taong dumaan at bumagsak silang pareho, pati ang cellphone niya. Kasabay ng isang malakas na tunog na parang kulog, biglang bumalik ang kanilang mga kaluluwa sa kani-kanilang katawan. Natuwa si Leah nang matanto niyang nasa waiting room na siya ng interview, at eksaktong tinatawag na ang kanyang pangalan. Ngunit bigla niyang naalala si Miguel na natrap sa elevator, at alam niyang may matinding claustrophobia ito. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at dali-daling lumabas upang sagipin si Miguel, isinantabi ang matagal niyang pinapangarap na pagkakataon. Samantala, si Miguel, na nasa loob pa ng elevator, ay hirap na sa paghinga at tila mawawala na sa ulirat. Dahil sa labis na takot, nawalan siya ng malay. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang sirang-sirang silid kung saan naroon ang isang lalaki na nakasuot ng uniporme ng bumbero. Nang lapitan niya ito, humarap ang lalaki, at laking gulat niya nang makilalang ito ay ang ama ni Leah. Dahil sa sobrang gulat, bigla siyang nagising. Saktong dumating ang rescue team na pinangunahan ni MS Santos at agad siyang dinala sa ospital. Pagdating ni Leah sa ospital, nakita niyang naka-oxygen mask si Miguel. Labis ang kanyang pag-aalala at pagsisisi. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel at paulit-ulit na humingi ng tawad. Nang magkamalay si Miguel, ang una niyang tinanong ay, "Leah, kumusta yung audition mo?" Nang marinig niyang isinakripisyo ni Leah ang interview para iligtas siya, labis siyang naantig at agad tinanggal ang IV para ibalik siya sa interview site. Ngunit pinigilan siya ni Leah at sinabing matagal nang tapos ang interview. Kitang-kita sa mukha ni Leah ang labis na panghihinayang. Pag-uwi, agad siyang nagtungo kay Marco at hiniling na gamitin nito ang kanyang mga koneksyon upang makipag-ugnayan sa banyagang direktor at hilinging bigyan si Leah ng isa pang pagkakataon. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Leah kay Direk Manny at sa buong grupo sa pagkakabigo niya. Ngunit walang sino man ang nagtanim ng sama ng loob sa kanya, lahat ay nanghinayang lang para sa kanya. Saktong dumating si Miguel na may dalang magandang balita, muling pumayag ang direktor na interviewin si Leah ng pribado. Sa sobrang tuwa, agad siyang yamakap kay Miguel at taos-pusong nagpasalamat. Matapos ang interview, nalaman ni Leah na siya ang napiling gumanap sa mahalagang papel sa Hollywood film. Tuwang-tuwa siyang tumalon sa galek. Nang makita ni Miguel ang saya niya, napagpasyahan niyang ipagdiwang ito sa espesyal na paraan. Ngunit nais ni Leah na una munang ipaalam ito sa ama niya, kaya isinama niya si Miguel sa puntod nito. Hindi inaasahan, dumating rin si Doña Victoria sa sementeryo upang mag-alay, marahil dala ng konsensya. Doon niya naabutan si Miguel at Leah. Nagulat si Leah at tinanong kung bakit siya naroon. Sa kagustuhang paghiwalayin silang dalawa, inamin ni Doña Victoria ang isang masakit na katotohanang itinago niya ng 10 taon. Alam mo ba, Leah, 10 taon na ang nakalipas, ang tatay mo, namatay siya sa sunog na yun habang sinusubukang iligtas ang isang taong natrap, at ang taong yun, ay si Miguel. Parang tinamaan ng kidlat si Leah. Ang pagkamatay pala ng kanyang ama ay may direktang kaugnayan kay Miguel. Gulat na gulat rin si Miguel at nagtanong kung bakit hindi niya ito alam. Sinabi ni Doña Victoria na dahil sa matinding pinsala sa ulo mula sa sunog, pansamantalang nawala ang alaala niya. Lalong sumakit ang dibdib ni Leah sa narinig, hindi niya kayang magpanggap na walang nangyari. Nang tangkaing lapitan siya ni Miguel, itinulak niya ito at umiiyak na nagsabing ayaw na niyang makita ang mukha niya, dahil sa tuwing makikita niya si Miguel,
Naaalala niya ang ama niyang nasawi, at ang sakit ng pagkawala na hindi kayang tumbasan ng kahit ano. Pagbalik ni Leah sa tinutuluyang bahay, galit na galit siyang ibinato sa sahig ang lahat ng gamit at mga damit na binili ni Miguel para sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang litrato ng kanyang ama habang humahagulhol sa gitna ng magulong kwarto. Sinisi niya ang langit, bakit tila niloloko ng tadhana ang buhay niya. Kaya't nagpasya siyang iwan na si Miguel at tuluyang putulin ang mapait nilang ugnayan. Kinabukasan, dala ang kanyang malita, nagtungo siya sa set ng pelikula upang simulan ang paghahanda at pagsasanay para sa susunod niyang proyekto. Buong puso siyang sumubsob sa trabaho upang makalimot. Ngunit saan man siya magpunta, anumang gawin niya, si Miguel ay nananatiling laman ng kanyang isipan, mula sa pamilyar nilang tinutuluyan hanggang sa gym para sa martial arts training. Dito lang tuluyang naramdaman ni Leah ang masakit na katotohanan, hindi na niya kayang lumayo pa kay Miguel. Napakalalim na ng pagmamahal niya rito. Kinabukasan ng madaling araw, dumating si Leah sa set para sa isang delikadong eksena gamit ang isang malaking motorsiklo. Ito ang kauna-unahang malaking break niya sa isang international project, kaya ibinuhos niya ang lahat. Ngunit habang nasa high-speed chase na eksena sa kalsada, isang motorsiklo ang bigla na lang sumulpot mula sa gilid, marahil dahil sa teknikal na aberya o aksidente. Agad na iniwasan ito ni Leah sa pamamagitan ng pagliko, pero sa kasamaang palad, bumangga siya sa isang nakaparadang truck sa tabi ng daan. Agad na tumakbo ang production team sa pinangyarihan ng aksidente at nadatnan siyang walang malay at duguan sa kalsada. Dali-dali siyang isinugod sa ospital. Nang mabalitaan ni Miguel ang insidente, dali-daling tumakbo siya sa ospital, tila wala sa sarili, at agad na nagtangkang pumasok sa operating room. Pinigilan siya ng mga kasamahan ni Leah. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor na may mabigat na mukha. Sinabihan sila na maghanda sa pinakamalala, matinding brain trauma ang tinamo ni Leah, at maaaring hindi na siya muling magising o kaya'y maging isang coma patient habang buhay. Pagkarinig nito, gumuho ang mundo ni Miguel. Sa matinding dalamhatit galit, ibinuhos niya ang lahat kay Direk Manny, tinanong kung bakit hindi niya naingatang mabuti si Leah. Lumingon din ang direktor sa kanyang konsensya, matagal nang ipinagkatiwala ng yumaong ama ni Leah ang anak niyang si Leah sa kanya, umaasang maalagan ito. Kung may mangyari kay Leah, paano siya haharap sa espiritu ng ama nito? Bagamat nalampasan ni Leah ang kritikal na operasyon, nanatili siyang walang malay. Si Miguel ay laging nasa tabi niya, hindi umaalis ni isang sandali, hanggang sa tuluyang pamayat at namumutla na. Hinikayat siya ni Marco na umuwi muna't magpahinga, pero hindi siya matinag. Paalala ni Marco, kung tuluyang mapagod si Miguel, sino pa ang mag-aalaga kay Leah? Habang nasa kwarto, napanood ni Miguel ang weather forecast sa TV, isang malakas na bagyo ang paparating sa Maynila. Bigla niyang naalala ang mga kakaibang pagkakataong nagkaroon sila ni Leah ng soul swapping, lahat nangyari sa gitna ng bagyo. Isa ba itong senyales? Biglang nabuo sa isip niya ang isang mapanganib at mapusok na plano, kung muling magpalit sila ng kaluluwa, baka ang kaluluwang masigla ni Leah sa katawan niya ang makagising sa katawang comatose nito. Muli siyang bumalik sa kwarto ni Leah. Marahang hinaplos ang nakakunot na noo nito at mahina niyang ibinulong, Leah, mahal ko, gigisingan kita. Huwag mo sana akong sisihin sa gagawin ko. Pagkatapos, habang abala ang nurse, palihim niyang inilabas si Leah gamit ang wheelchair. Inilagay niya ito sa passenger seat ng kanyang kotse, isinabot ang seatbelt, at tuloy-tuloy na nagmaneho papunta sa highway, patungo sa paparating na bagyo. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay matatag, handa siyang isugal ang buhay para kay Leah. Pagkamulat ni Leah, nasa ospital siya pero narinig niyang tinatawag siya ng mga nurse at staff na, Sir Miguel. Nagtaka siya. Tumakbo siya sa katabing kwarto kung saan ginagamot si Leah Santos. Nanlumo siya nang makita ang sarili niyang katawan na walang malay sa kama. Doon niya lang napagtanto kung gaano kaangal at mapanganib ang ginawa ni Miguel.
Nilapitan niya ito, niyakap, habang umiiyak na tinanong, bakit mo ito ginawa nang hindi mo man lang ako tinanong? Biglang dumating si Doña Victoria. Nang makita ang anak niyang si Miguel na yakap-yakap ang isang babae, di napigil ang pagsabihan ito na makasarili at pabaya sa damdamin ng ina. Dahil lang kay Leah, handa siyang mamatay. Kung hindi pa siya natagpuan ng mga tao sa gitna ng highway habang bumabagyo, baka kung ano na ang nangyari. Lalong nasaktan si Leah, nasa katawan ni Miguel, sa mga salitang iyon. Ngunit nakita rin ni Doña Victoria ang lalim ng pagmamahal ng anak niya. Sa wakas, natanggap na rin niya ang relasyon ni Miguel at Leah. Pagbalik ni Leah sa mansyon ni Miguel, natagpuan niya sa tabi ng kama ang isang maliit na kahon. Laman nito ang mga alaala nila, unang movie ticket, batong pinulot sa baybayin ng Japan, isang clover necklace. Lahat ay maingat na iningatan ni Miguel. Kasama rin sa kahon ang isang lumang cellphone na may mga video, mga lihim na kuha ni Miguel kay Leah, kalakip ang mga salitang ng pagmamahal na hindi niya kailanman masabi ng harapan. Sa puntong ito, tuloy-tuloy na ang pag-agos ng luha ni Leah. Nagdesisyon si Leah, sa katawan ni Miguel, na ibalik na sa kanya ang katawan. Hindi siya maaaring maging makasarili. Ngunit nang itulak na niya palabas ang kama ni Miguel, katawan ni Leah, nahuli siya ng staff at pinigilan. Dahil sa kagustuhang makatakas, mabilis niyang itinulak ang kama sa hallway, ngunit nadulas siya dahil sa mad-ulosh at madilim na sahig. Bumagsak silang dalawa at nawalan ng malay. Sa kabutihang palad, pagkamulat nilang dalawa, bumalik na sila sa tamang katawan. Ngunit may masamang balita, nawala ang lahat ng alaala ni Miguel kay Leah. Pagkalabas ng ospital, laging may bumabagabag kay Miguel. Bakit parang pamilyar ang pangalang, Leah? Sino siya? Kaya't inutusan niya ang sekretarya niyang si MS Santos na magsaliksik tungkol kay Leah Santos.